Viral ngayon sa TikTok ang video ng isang lola na nagkukwento tungkol sa kanyang apo na nagkasakit sa bato dahil daw nakakain ang bata ng 2 bote ng collagen gummies. Ano nga ba itong collagen gummies at pwede nga ba talagang makasira ito ng bato? Halika kayo, pag-usapan natin yan. So ito, panoorin natin yung video na sinasabi ko. Sumayo lang naman sila dito. Pero nakasulat dito na dahil sa pagkain ng collagen gummies, 2 weeks tayo nasa hospital na magkakasi yung kidney mo. Anyway, tingnan natin yung iba nilang video. Kumain yun, hindi kasi candy yun. Vitamins ng tita Abby mo yun eh. Kinuha ng apo ko ang vitamins at tumakbo sa kwarto. Gagaling yung baby ko eh. Medyo manas yung ano ng bata, oh. Ay, gusto ko. May mata ng bata. O yun, dun sa video na isang yun, nakita natin na inakala daw nung bata na candy yung vitamins ng tita niya. Ayon pa sa mga balita at syempre sa mga scoops natin sa kung saan, ang tinake daw ng bata ay isang gummy na kung titingnan natin sa website ng FDA, ito lagyan natin dito, hindi registered. Kaya naman hindi natin alam talaga kung ano nga ba ang talagang nakalagay dyan at kung confirmed ba na ang nasa loob ng chewable dietary supplement na to ay talagang collagen lamang o mayroon pang ibang laman. Marami din po kasing pwedeng pagmulan ang pagkasira ng bato ng isang bata. Malamang sa malamang, dinala nga talaga ito sa ospital at nagsagawa ng mga laboratory examinations. So from the get-go, isang differential diagnosis dyan ay ang nephrotic syndrome kung saan masyado nagtatapon ng protina sa ihi ang pasyente. Maaari itong magdulot ng damage sa mga maliliit na blood vessels ng bato na nagfi-filter ng wastes at excess water sa dugo. Sintomas yan po pwedeng namamanas yung area ng mata ng bata at sa paa, lalo na nakita nyo naman kanina, sinabi rin ng nanay na namalas yung buong katawan, and then po pwedeng nawalan ng ganang pagkain, nagpo-foam yung ihi at syempre pagkapagod. Ayon din po sa mga balitang nakalap natin, ang batang ito ay nagkaroon ng allergic reaction lately, napauwi pero nakaranas din ng pagbabago sa kulay ng ihi na po pwedeng mag-fit sa nephrotic syndrome. Ilan naman po sa mga causes ng nephrotic syndrome ang diabetes, glomerulosclerosis, lupus, amyloidosis at sa mga bata, isa sa mga common causes ito ang minimal change disease na po pwedeng dulot ng allergic reactions tulad ng nangyari sa kanya, painkillers, tumors at infections. Pero kung sa history at sinasabi nga na nagkaroon ng allergic reaction at nagkaroon din daw ng pagkain ng collagen gummies na ganito, ang question natin ngayon ay kung ano nga ba talaga ang mismong laman ng gummies na yan. Kung mayroong mga NSAIDs yan o yung mga painkillers na kasamahan, po pwedeng magkaganoon. Isa pa, kung masyado ring maraming collagen intake at mayroon palang problema sa bato yung pasyente, maaari din pong mayroong tsansa na ma-aggravate yung problema sa bato. At po pwede rin nga na kung masyadong maraming nakaing collagen itong bata, po pwedeng hindi kinaya ng bato. Ang sabi nga natin, lahat ng sobra po pwedeng maging masama. At lalong mas mapapasama kung hindi regulated ang tinitake na supplements. Lagi rin po nating paalaala sa mga magulang. Bantayang maigi ang inyong mga anak, lalo na sa mga kinakain nila dahil maaaring magkaroon ng problema kung hindi maagapan. Maaari katulad nito, nasira yung bato. Maaari din pong yung mga maliliit na ganyan, ipasok sa ilong, ipasok sa tenga. Naku, mahirap po yun. Mabuti na lang po dito sa kasong ito, mas naging better na yung pakiramdam ng bata. At ayun, sana po may natutunan kayo. Paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!